meron po tayong hagdan dito. Bali ito po siya, pakita ko po siya. So yan po yung mga unit natin, una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Tapos pang-apat po, after po ng pang-apat na unit, meron po tayong space po dito. Yan po yung magiging hagdan po natin yan, paakyat. Bali dito po siya yan. Yan, ito po yung pwesto po ng hagdan yan. Tapos after po ng hagdan, meron po another unit po dito. Another unit, ito po yung pang 5 unit. Ito po siya. Yan, tapos after po ng pang 5 unit, sa corner area po natin, or corner lot portion po ng bahay, corner lot portion po ng lot, dito po yung bahay ng mga clients. Yan, dito po siya. Ito po yung pinakaharapan po ng bahay. Di pa po natin siya ma-appreciate at the moment kasi naka rough finish pa po siya, pero once na na-finish na po natin ito, ayan, namamasilihan na. Actually, nag-start na po yung finishing po pala. Nag-start po sila sa loob, nakapagmasilihan na, pero yung labas hindi pa. Tapos ang gawin na rin po yung pagpa-frame po natin ng kisame, so i-check po natin. Itong open area po na to, dyan po yung pool, dyan po yung viewing deck, sa may area po na to. Tapos itong area na to, parking area. Tapos ito po yung mga units po natin. Tapos itong bedroom po na to, meron po siyang sliding door po niyan dito. Tapos may naka-overhang po tayo na parang mini terrace. Na yung access po niya is from the master's bedroom. Nagpaalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-blessed, check po natin yung update po natin dito po sa site po natin sa Highview Hills sa May Apalit. Again po sa lahat po ng mga viewers po natin from Apalit, binabati po namin kayo. And meron po tayong another project po dito, apartment project. Bali, second apartment project po natin dito po sa Highview Hills subdivision. Yung po gagawin po natin dito, 10 unit apartment, so 5 po sa itaas, 5 po sa ibaba. Tapos meron po tayong 2-story house ng mga owner. Binabati po natin ulit yung mga owner, si Tita Jess, tsaka po si Tita Matilde na nasa US. Yan, hopefully po, after po ng project po natin na ito, makauwi po sila. Ayan, para ma-enjoy po nila yung investment property po nila dito po sa Highview Hills subdivision. And alam ko po, for ano na po yan, for retirement na po yun. Ayan, so after ilang years po silang nakastay sa US, and after po nila makapag-invest ng mga apartment properties, yan, magre-retire na po sila. Hopefully soon. Yan. So, check po natin yung update ngayon. Mga ka-blessed, yung pong trabaho po natin dito, hindi po siya ganun kabilis compare po sa ibang mga projects po natin. Kasi yung pong dito, meron po tayong demolition, no? Portion po ng trabaho is may demolition. Tapos yung pong ginagawa po natin dito, 2-story project po siya. So expect po na mas matagal po yung time frame po ng excavation po natin, yung pagtatayo po natin ng mga poste, ng mga footings, and ng mga beams, and mas matrabaho po. Pero at the moment po, may mga natayo na po tayong mga poste. Yan. Itong poste po na to, itong nakikita nyo, itong unang poste dito, tsaka dito, yan po yung unang unit. Unang unit, tapos yung pangalawa, yan dito po siya. Pangalawa, poste, tapos pangatlo, tapos pang-apat. Dito po yung pang-apat. After po ng pang-apat, yan, dito na po niyan tayo. After po ng pang-apat na unit, meron po tayong hagdan dito. Bali ito po siya, pakita ko po siya. So yan po yung mga unit natin, una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Tapos pang-apat po, after po ng pang-apat na unit, meron po tayong space po dito. Yan po yung magiging hagdan po natin yan, paakyat. Bali dito po siya yan. Yan, ito po yung pwesto po ng hagdan yan. Tapos after po ng hagdan, meron po another unit po dito. Another unit, ito po yung pang 5 unit. Ito po siya. Yan, tapos after po ng pang 5 unit, sa corner area po natin, or corner lot portion po ng bahay, corner lot portion po ng lot, dito po yung bahay ng mga clients. Yan, dito po siya. Dito po yung pinaka frontage po niyan yan. Pinaka frontage. Yan, yan po yung harapan. Bali dito po siya niyan.
Yan po yung pinakaharapan po ng bahay niyan. So ito pong structure na ito, gigibayin po natin. Yan ang sayang po, bago pa po yung mga yero. Ayan, so dito po titira yung mga client po natin. Nasa ground yan, malapit lang po sila sa mismong apartment. Yan, magkatalikuran lang po. Yan, bali ito po yung magiging driveway pa rin nila. Driveway, tapos two-story house. Yan, tapos mga ka-blessed, yung pong structure po natin dito, single detached po siya, no? Mostly po sa mga apartment, naka-attach po yung wall po nila. It's either one side firewall, minsan two side pa nga po yung firewall na nakadikit po nila. Pero yung dito po, request po ng mga client po natin, meron po silang setback. So meron po tayong setback niyan dito sa likuran, may setback po dun sa may side, tapos may setback din po sa may harapan. Yan. Yan, tapos mga blessed, nagde-dewater din po tayo since malalim po yung mga foundation po natin. Lumalabas na po agad yung tubig, so nagde-dewater po tayo. Inaalis po natin yung tubig sa mga pinaghukayan po ng mga poste before po natin buhusan. Kaya medyo matrabaho po yun dito compared po sa ibang sites po natin. So nasa pinakalikurang part po tayo ngayon, mga ka-blessed, ng project po natin or ng property. Ayan, itong poste na to, yan po yung pang-apat na unit. Yan po yung poste ng pang-apat na unit. Tapos itong space po na to, ayan, sa likod, nasa 2 meters po yan. Yan po yung magiging service area po ng mga unit po natin sa ibaba. Ayan, service area. Hindi ko lang alam, mga ka-blessed, kung makapunta po tayo sa mismong site. I-check po natin, tignan po yung daan sa may harapan. Mga ka-blessed, hanap po tayo ng access po dito sa may harapan. Tapos pakita ko lang po yung setback po natin dito. May setback po tayo dito sa may right side ng right side structure po ng apartment, para may access pa rin po yung mga mag-rent dito po sa pinakadulong unit. Tapos papunta po tayo ngayon sa mismong site proper. Mga ka-blessed, yung pong finished floor po natin, ayan, ito, nakataas po siya ng 120 centimeters. Yan, from road level. Yan, tinaasan po natin siya. Although yung pong area na to ng subdivision, mataas po siya, yan, compared po sa mga nasa dulong part. Tinaasan pa rin po natin yung elevation ng flooring po natin. So itong nakikita po natin na ito, yan pa lang po yung finished floor po natin. Dati po kasi yung area po na yan, papansinin po natin nakagiba dati. Yan na po yung level po ng window. Level na po yan ng window ng dating structure. Pero ngayon po, itong portion po na to, yan pala yung magiging finish flooring po natin. Dito po makita po natin yan yung portion po ng mga unit. Yan, unit 1, unit 2, and unit 3. Yan po hindi pa po nagiba. Giniba lang po para magkaroon po sila ng access para po sa grade beam po natin. Yan, tapos tuloy-tuloy po yung tatayo po ng mga poste. Yan, pati po yung dito. Naka-prepare na po yung mga grade beam po natin, mga ka-blessed. Yan, bubuhusan na lang po yan. At kung papansin po natin, mas malaki po, mas malapad po yung mga beams po natin since 2-story structure po tayo. And mas malapad po yung mga beams po natin, pati po yung mga columns po natin. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinaka-update po natin ngayon sa site po natin dito po sa Highview Hills. Yan, hindi na po tayo makapunta sa pinaka-loobang portion po ng apartment since ongoing po yung excavation po natin. Yan, lalalim po ng mga hukay. So mga ka-blessed, proceed po tayo sa ibang site. Mga ka-blessed, nandito po tayo ngayon sa site po natin sa Barangay Buena Vista. Ito po yung project po natin na tatlong villa ng mga client po natin from Hawaii. Yan, kung napanood niyo po yung last vlog po natin dito, nasa
nasa layout process po tayo, pero ngayon nasa asintahan na po. Bali 3 unit po yung gagawin po natin. 2 po dito sa portion na to, tapos mayroon pong isa sa may bandang dulo, sa may bandang likod. So check po natin, ka-blessed, itong open area po na to. Dyan po yung pool, dyan po yung viewing deck sa may area po na to. Tapos itong area na to, parking area. Tapos ito po yung mga units po natin. At kung titignan po natin mga ka-blessed, ito pong portion na to, yan, itong area na to, yan, itong nakita po natin beam na to, yan pa lang po yung finished flooring po natin. And in-elevate po kasi natin yung mga bahay or yung mga villa po natin dito, kasi farm lot po kasi ito farm lot. Kaya kung check po natin yung road doon, yung barangay road, ano po siya, mas mababa po yung lupa po dito. So kailangan po natin siyang itaas or i-elevate yung mga bahay para hindi po, or yung mga villa, para hindi po siya maiwan sa pinaka road. Yan. So ito po niyan, ito po yung magiging finished flooring po natin. At the moment, nasa asindahan po tayo. So medyo makita nyo na po yung layout po niya ng villa po natin. Itong portion na to, itong area po na to, yan, itong square na to, yan po yung magiging porch po ng mga client po natin. Dun sa previous layout po natin, mas maliit po yung porch, pero na-request po ng mga client natin na lakihan po natin yung porch area po nila. So yan, nilakihan po natin. Tapos ito po yung mga bedrooms po natin. Bedroom 1, tapos bedroom 2. Tapos itong bedroom po na to, meron po siyang sliding door po niyan dito. Tapos may naka-overhang po tayo na parang mini terrace. Na yung access po niya is from the master's bedroom. So ito po yung, dito po siya ilalagay. Tapos yung sa kabila po, kabilang rooms, regular window lang po siya. Nandito po tayo ngayon sa porch. Yan, pinaka porch. Tapos ito po yung pinaka main entrance po natin. Main entrance. Yan, pagpasok po natin, makita po natin yan yung sala. Bali open concept po yung layout po natin. Sala, tapos dining and kitchen. Dito po siya sa area po na to. Sa open concept po siya. Tapos ito po yung access po natin papunta po sa master's bedroom, tapos yung wardrobe, tapos dito po yung pinaka CR niya or yung bathroom. So area po na to. Tapos ito po yung magiging kitchen sink po natin, and then yung access po natin sa kabilang room, dito naman po siya. Tapos meron po tayong powder room sa area po na to. Powder room, tapos wardrobe, tapos yung sariling banyo po nung bedroom 2. Bali yung dalawang bedroom po, may sarili po silang banyo, may sariling wardrobe. Yan po yung request po ng mga client po natin. So nandito po tayo ngayon sa pinaka back door po ng villa. So open concept, yan po yung sala, dining, tapos yung mga rooms po natin nasa magkabilang side po. Kasi ito po yung porch po natin. Paglabas po natin sa mismong villa, kita po natin dito kasi napaka lawak na porch. Sa porch po na yan, pag lumabas po tayo dito, porch, tapos yung view po natin is yung swimming pool. Yan, sa may portion po na yan siya. Check po natin yung ibang villa, although magkakamukha po yung layout nila para makita po natin yung progress. So mga ka-blessed, dito po yung pangalawang unit niyan. So nandito po tayo kanina, first unit. Tapos yung second unit naman po, meron po tayong setback po dito sa magkabilang side. Yan, sa portion po na to. Tapos second unit, ganoon din po yung layout po niya. Meron po siyang porch, tapos yung master's bedroom, yung bedroom number 2, yan, magkabilang side. So ito po, natambakan na. Yan, so ito po yung finish flooring po natin. Tingnan po natin, nasa 120 centimeters po yung in-elevate po natin para sa finished flooring. So itong area po na to, ito po yung masters, tapos access po niya sa wardrobe, tapos yung pong sarili pong banyo ng master's bedroom. Same din po, kitchen, dining, yung sala,
Tapos yung bedroom number 2. Yan, dyan din po siya. Bedroom, wardrobe, yung pong sariling banyo. Tapos meron po tayong powder room sa area po na to. Yan mga kablas, tuloy-tuloy po yung bubuhos po ng mga grade beam po natin. So once na okay na po yung grade beam, yan, mabilis na po yung asintahan po natin nun. Yan, punta po tayo sa ikatlong unit. Yan, so po yung ikatlong unit, nandito po siya sa may liparang part. Bali itong area po na to, yan, open area po niyan to, pwedeng gawing garden, pero alam ko po gagawin po nilang basketball court. Yan, tong portion na to, half court. Yan, pasensya na po mga kablas, medyo maingay. Yan, tuloy-tuloy po yung trabaho ng mga boys. So, pangatlong unit. So, dito po yung masters. Tapos yung bedroom 2. Ayan, sala, dining. Ayan, so identical po yung mga villa po natin dito. Yung villa 1, yung villa 2, yung villa 3, identical po siya. Ayan, tapos kung gusto pong ma-check yung pinaka-site development plan, check nyo na po yung previous vlog po natin. Dito po sa project po natin na ito. Para magka-idea po kayo kung paano po yung magiging development po natin sa dito po sa project po natin na ito. Yan, tapos yung mga client po natin from Hawaii, alam po uwi po sila this month para po mapag-usapan po natin yung pag-usapan po namin yung second phase or second stage ng pinapagawa po nila. Kasi after po ng mga villa, magpapatayo pa po ng viewing deck, tapos ng open kitchen sa may area po na yun. Tapos yung parking, doon naman po siya sa may bandang harapan. Tapos yung pool sa may gitna po siya. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin dito po sa site po natin sa Barangay Buena Vista. Yan, proceed po tayo sa ibang site. Mga ka-blessed, ngayon naman po nandito po tayo sa site po natin sa Baliti. Medyo natagalan po yung update po natin dito mga ka-blessed since may ginagawa pong daan. Ito po kasi yung pinaka main road niyan. Ito po yung pinaka main road. Tapos yung access po natin papunta sa may site mismo. Ito po siya. Yan, siguro nasa 200 meters po. 200 meters from main road. Yun po yung papunta po sa mismong site po natin. At the moment, sinesementohan po yan. And ito po yung project po ng government. So, sinesementohan, tapos meron pong drainage. So, maglalakad lang po tayo mga ka-blessed para po makapag-check po tayo ng update sa site po natin. Mas makidalan ka na? May mga makinarya na po dito, so makidaan lang po tayo. Thank you sir. Ayan mga ka-blessed, medyo lakad lang po ng konti. Siguro 200 meters away from the main road. Yun po yung site po natin. Pero good thing po, sinesementohan na siya. Ayan, so konti na lang, na-start na po yung pagsemento po nila sa may dulo, papunta po dito sa may main road. Tapos naglagay rin po sila ng drainage dito. Drainage, tapos yung concrete road. Ayan mga ka-blessed, nandito na po tayo sa may sementadong part. Yan po yung dulo. Ayan o, nasementohan na, papunta po dun sa may harapan. Tapos mag-shortcut na lang po tayo ka-blessed. Yan po kasi pinaka main entrance po ng lot. Dun po siya. Pero pwede mag-shortcut po dito. Mas mga ka-blessed, ongoing na rin po yung pagtatayo po ng mga poste dito. Yan, may tinatayo na pong poste doon. Tapos another poste po dito. Kasama po kasi sa development po ng mga lot dito, yung drainage, tapos yung mga poste po ng kuryente. So at the moment yan, sakto po, nadaanan po natin, tinatayo na po yung mga poste ng kuryente dito. Tapos mga blessed, kung papansinin po natin, yung pong side po ng roofing structure po natin, flat po siya. Doon po kasi sa original design po natin, parapet wall po yan. Pero since hindi naman po buhos yung roofing po natin sa itaas, yung gagamitin po natin dito, aluminum composite. Yan, para po flat pa rin po tignan yung side. Tapos mas durable po siya. Yan, yung side po natin, aluminum composite.
Ayan, so hintayin lang po natin makaalis mga ka-blessed itong truck na naglalagay po ng mga poste para makita po natin sa harapan yung bahay. Mga ka-blessed, maglalagay na pala sila ng ano dito, ng poste sa may property line, sa may side na yon. So hindi na po natin sila hintay na umalis. So yan, ongoing yung pagtatuyo nila ng mga poste. Okay na yun doon. Pati yung sa dulo. Hindi ko po alam kung nakikita nyo, pero yung pinakadulong lot po doon sa may side po na yan, natayo na po yung mga poste. So eventually po yan lilinyahan na po ng kuryente niyan. Tapos nabakod na po ito, ka-blessed. Ito po yung katabing lupa ng client po natin. Ito po yung bahay. So nabakuran na po siya. Hindi ko lang po alam kung tatayan na ng bahay, pero at least may kapitbahay na po. Ito po yung pinakaharapan po ng bahay. Di pa po natin siya ma-appreciate at the moment kasi naka rough finish pa po siya, pero once na na-finish na po natin ito, ayan, namamasilyahan na. Actually, nag-start na po yung finishing po pala. Nag-start po sila sa loob, nakapagmasilyahan na, pero yung labas hindi pa. Tapos ongoing na rin po yung pagpa-frame po natin ng kisame. So i-check po natin. So yung pong space po niyan natin dito, ayan, ito po siya. Itong area po na to, nasa 3 meters po. Ayan, tapos itong area po na to, space din. Tapos ito po yung parking po natin, parking area po natin. So 1 car parking po yung nilagay po natin dito. Tapos yan, naka-frame na po yung kisame po natin. Flat po yung ceiling po natin dito. Yan, tapos yung mga windows po natin. Yan, pahaba pong windows. Tapos meron po tayong pa letter S na window dito. Tapos ito po yung pinaka-entrance po natin yan. So nakapasok po yung main door po natin para hindi po siya nababasa kapag umuulan. Tapos meron po tayong bilog dito. So aesthetic design po yan, pabilog. So upon entry po sa ating main door or main entrance, yan, makita po natin is yung sala. Yan, sala. Tapos yung dining. Tapos yung pong kitchen po natin. Tapos itong wall po na to, itong door po na to, yan, access po natin yan papunta sa parking. So for example, nasa parking po yung mga client po natin, may option po sila dumaan sa main door. At kung umuulan naman po, para hindi na sila mabasa, pwede po silang magkaroon ng access po dito from the parking area. And tapos ongoing po yung paglilinya po natin ng electrical. Ayan, yung mga electricians po natin nandito na. Tapos naka-prepare na rin po yung for ceiling po natin, yung framing po natin sa mga ceiling, naka-prepare na para once na okay na po yung electrical, pwede na pong takpan yung kisame natin. Tapos yung design po natin dito sa may living area, very unique design din po siya. Eventually papakita po natin siya pag na-start na po yung design po natin. Request po yan ng client, personal request. Tapos ito po yung dining natin. Dining, tapos yung formal kitchen. Letter L po yan. Letter L. Tapos, ayun po, nakamasilya na mga ka-blessed. Papansinin po natin, kuminis na po yung mga walls po natin. Yung wall natin dito. So, nag-start na po yung pagmamasilya po dito. So, formal kitchen. Tapos yung pong extension po ng kitchen po natin. Ito po yung magiging auxiliary kitchen. Tapos meron din po siyang option para maglagay po ng laundry. Yan, may mga drains po tayo dito. Yung mga washing machine, dryer. Yan, pwede po siya dito. Tapos meron po tayong access ng pintuan palabas po. Tapos meron po tayong hallway po dito. So hallway po natin, nilampas na po pala natin mga blessed yung master's bedroom. Mamaya babalikan ko po. Yan, sa hallway po natin, dito po yung mga rooms po natin. Ito po yung pangalawang room. Yan, nakamasilya na rin po. Tapos itong malaking opening po na to, ito po yung pinaka lanay po natin. So nag-request po ng lanay yung mga client po natin. At least meron po silang area kung saan pwede po silang magkape. Yan. Sa area po na to, yan, naka-enclose rin po yun dito. Nakabubong siya kasama sa structure po ng bahay. Then meron po tayong opening dito. Yan, open area lang po yun dito. Tapos babakuran po yun dito sa portion po na to.
Bali, sliding glass po yung lalagay po natin dito. Sliding glass. Ayan, para presko pa rin po siyang tignan. And then, yung access po natin dito sa may dulo, ito na po yung pinaka-common CR po natin. Ayan. Common CR, and then yung bedroom po natin. Yung pinaka bedroom, I mean pangatlong bedroom. Yan, dito po yung pangatlong bedroom po natin. Na-start na rin po yung masilihan po natin dito. Yan, tapos balik po tayo mga ka-blessed sa ating master's bedroom. Yan, nasa bandang unahan po siya. Yan, hallway, tapos paglabas dito, yan, kitchen, dining, tapos living area. Pasok po tayo dito sa may master's bedroom. Ito po magiging TV wall po niyan. Tapos yung bed frame dito po siya. And tapos dito lang po ako mga ka-blessed para makita niyo po siya. Request po ng client po natin full window sa area po ng master's bedroom. Yan, dito po niya yung bed. Tapos yung TV wall po natin dito po siya. Tapos tingnan po natin mga ka-blessed, napakalaki po ng window po natin dito. Yan, full size window, halos yan, kitang-kita po yung buong area po ng parking. Yan, pinalakihan po natin yung window dito. Yan, para alis po yung natural light. Yan, pumapasok pa rin po siya. Yan, sa full size window, yung pong bed natin, dito po siya. Tapos yung pong access po natin sa wardrobe, yan, dito po siya. So, pasok po tayo. Tapos yung pong area po na to, itong area na to, wardrobe, tapos yung pong dito, toilet. Bali, nakahiwalay po yung toilet and shower. Special request po ng mga client po natin. So, yung toilet, dito po siya. Tapos, if magsha-shower na, yan, lilipat po sila dito. Yan. Yan, kagandahan po ng ganitong concept. If, for example, ginagamit po yung toilet. Yan, ginagamit po yung toilet. At least may option po tayo para makapag-shower. Yan. Yan, shower area. Yan, tamang-tama yung space. Napakaganda spacing po ng dito. Yan, shower area. Tapos, dito po yung lavatory po natin. Yan, tapos mga ka-blessed, labas po tayo. Punta po tayo sa may likurang part po ng bahay para makita niyo po yung space doon na pwede i-utilize in the future kung gusto po nilang gumawa ng garden sa may likuran. Yan, balik lang po ako ulit dito sa hallway. Yan, para makita niyo po yung flow. Hallway, lanay area, tapos yung pong bedroom. Yan. Common CR. Tapos another bedroom. Tapos meron po tayong back door dito. Yan, sliding po ilalagay po natin dito. Sliding door. Yan. Baba po tayo niyan. Yan. So mga ka-blessed, yun po nakita po nating space dito. Yan. Yan po yung vacant space po natin. Tapos yung property line po ng lot, hanggang dito lang po siya. Yan, itong portion po na to. Itong space na to sa kabilang lot po siya. Nagkamali lang po sila ng pagpabakod. Hindi ko lang alam kung ano pong magiging usapan po niyan. Kasi may 1 meter pa po niyan dito. 1 meter. Hanggang dito lang po yung property line po natin. Yan. Pagbabakod po. Gandun. Sa may side. So itong area po na to. And ito po yung magiging open space ng client po natin. If gusto po nilang yan, gawing garden, yan, pwede pa magtanim po dito sa may area po na to. Yan, taas mga ka-blessed, ganyan po yung itsura po ng composite panel pag hindi pa po naka-install. Ano, parang may mga tubular po siya, tapos yan po ilalagay yung mga aluminum composite po natin para maging flat po yung side po ng roofing po natin. Mga ka-blessed, yan po muna yung update po natin dito po sa site po natin sa Baliti. Maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.